balinan. Yun. Today is isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa 42nd church anniversary namin. And for 42 years, God is faithful sa aming church, sa lahat ng trials, sa lahat ng victory na meron kami. Nandun yung biyaya ng Diyos. And with the guidance of our pastor, Pastor John Martinez, and his wife, Madam Presi, is umabot yung church sa ganitong taon. And by the grace of God, hanggang ngayon ay nakatayo pa rin yung church doing the ministry of Christ. We are grateful to have this event as a Thanksgiving anniversary. By the grace of God ay na-celebrate namin na maayos yung aming church anniversary. Isa sa mga priority when it comes to church preparation is yung pag-aayos or pagpapaganda ng itsura ng church. Sa may bandang harapan ng church namin, sa may altar is tapos na yung mga ibang design doon. So nakabit na yung mga PVC na nagpaganda doon sa overall look nung bandang harapan ng church namin sa may pulpit. Ito yung mga ginamit na PVC sa harapan, mga retaso. Si Brother Marvin din ang gumawa. And also, nakagawa na rin sila ng text ng aming theme. And also, nagawa na rin nila yung pangalan ng guest speaker namin. In-update din ni Pastor yung painting niya doon sa may bandang likod. Pinapalitan, ina-update niya. Yan, mas pinapaganda niya. Yun nga lang, hindi natin nakuhanan kasi medyo late na din tayo nakapag-live sa work natin kasi meron tayong mga project na kailangan nating tapusin. Also, nagdagdag na rin kami ng wall fan kasi napakainit nung panahon ngayon. So, nagdagdag ng fan sa may bandang harapan kasi tuwing nagsusonglid ako, mainit doon. Tuwing choir, mainit. Tuwing nagtuturo ng Sunday school, mainit. Tuwing may nagpipreach, mainit sa harap, lalo na ngayong tag-init. Nilagyan na namin ng wall fan sa bandang gilid para kahit papano is maibsan naman yung init doon sa harapan ng altar. Ayat ne, medyo sima. Kamu nga tumayap pikon. No, pupukon. Isa din sa nagpapaganda doon sa overall look ng interior ng church is yung mga kortina na nakasabit. Ibang mga young people, naging assignment nila yon, planansya nila yung mga kortina and then sinabit. So yun is nakakadagdag ng overall ambience and looks sa loob ng church. Ngayon din, natapos na rin ng ibang mga young people yung bulletin board, which is dun makikita yung accomplishment at ibang mga church ministries na meron yung aming church. Hindi rin natin nakuhanan yung process na yon kasi masyado silang maaga na nag-prepare, which is very good para mas maraming time na maibigay dun sa iba pang mga gagawin. Meron ding nag-prepare ng games para sa Young People Fellowship namin na gaganapin sa hapon after ng morning service. So may kanya-kanyang assignment yung bawat isa para makapag-contribute sa gawain. Mas mapadali yung trabaho. Awan, nasardong tuloy. Dati dire-diretso di ay. Hindi ma'am. Awan, nangamabali na ito yan. Awan bang kiyag talaga na siya? Kailangan talaga sikat ka. Siyempre, straight ugad niyan kaya. Ito ba? Iugad mo? Tama no. So na ni Jerome ng Kelta, sunat inbound dati. Tama na yung straight. Pinayos na din namin yung bubong sa rest house sa likod ng church. Gawa ng tumutulo siya kapag umuulan. Butas-butas na rin kasi, so kailangan ng replacement ng bagong nipa. So yun, ito yung nipa na ikakabit mamaya. Diyan, ayan o. Sira-sira na kasi, so papalitan. Ito ang mga bagong nipa na ikakabit. Naging madali lang yung pagkabit ng nipa kasi lahat naman ay tumulong sa pagkakabit. Balik pa dali ko sa Morom.
So, tignan nyo yung tali dito. Oh. Tawag dito ay banban. Pinadagdagan na rin ni pastor ng bubong yung bandang sa may bandang lutuan para kahit papano mas lumaki yung space doon. At pwede pa rin magluto sa labas pag umuulan. Of course, hindi pwedeng mawala yung merienda. Pagkatapos ng trabaho is merong merienda. So, bumili kami ni Brother Jerome ng pandesal, malunggay. Ito naman dumating si Kuya doon sa pwesto niya. Kumbaga nagkasulubungan lang kami. Yun na, si Malunggay Pandesal, sakto. Kala namin wala, sakto naman kararating ni Kuya. Dito ang tambayan ni Kuya eh. Dito sa part na to. Sa may tapat ng Recon. Then bumili kami ng malunggay pandesal. Then pagbalik namin doon sa church, kasi hinintay pa namin si Kuya, pinainit pa yung malunggay pandesal. Pagdating namin, ubos na yung kape ni Sir Jong. Medyo natagal lang kami. Pulot sabay sa Jong. Kuya. Talaga fresh talaga. So this time sa merenda time sa kape, doon kami nagkakaroon ng fellowship kasama sila pastor, ibang mga YP at mga elders ng church. So nagkakaroon ng galak, saya. So hindi mo ramdam yung pagod sa preparation sa work kasi nga nandun yung kindred spirit na tinatawag or yung fellowship sa bawat isa. Then, after nung makapagmerenda na kami is karoon kami ng unting time para makapag-relax, para maligo while watching the sunset. Ligo tayo guys ng dagat pagkatapos ng work. No? Ang daming siya. Nagulas. Ganda ng sunset. So, napakaraming mga bata ang naliligo doon. Nandun sila sa floating cottage ni Brother Stephen. At enjoy na enjoy sila sa pagligo. Kaya mo? Dito tayo sa floating cottage nila, Uncle Step. May mga naliligong mga bata dito. Yan, nai-enjoy nila tumalon-talon. Ganda ng sunset, oh. Yan, ganda mag-relax. Yung ibang kasama naman natin, sila Sir Jong, sila Uncle Amin, nangunguha sila ng bangkalang, which is minirenda namin nung kinagabihan. Bangkalang. Ang pakikan yun, Ken? Oo. At yung mga pagkargaan tayo. May isa sa ako tapos. Yan. Takal. Alangan mo, Trom. Ito ka daw pa ito yung church preparation. Siyempre, hindi mawawala yung ating choir practice, mga special number. So, a week before ay ginawa na ng choir conductress namin na mag-practice kami gabi-gabi kasabay nung prayer week namin. Na service din gabi-gabi para ipag-pray yung paparating na church anniversary. When I die, hallelujah, by and by. So, for a whole week, gabi-gabi kaming nasa church, gabi-gabing may service, may fellowship, gabi-gabing may practice. Kain tayo ng shell, guys. So, hindi ko na nakuhanan lahat ng preparation gaya nung pagkatay ng manok at baboy, pag-prepare ng mga pagkain, pagbili. Ang nakuhanan na lang natin is yung paghiwa ng mga karne at pag-prepare ng mga rekado na gagamitin sa pagluto. Kadalasan ng mga gumagawa nun is mga adult. Sila na prepare para sa pagkain, para sa church anniversary. Meron ding mga church members who support financially. Those who are not able to go and physically present dun sa gawain sa church is nagpapabot sila ng tulong, and also lalo na yung mga prayer warriors natin. Hindi man sila nakapunta sa church para tumulong physically, but they help in other ways possible. Ano yan? Damit? Roko-rok?
Pengen ito nang isit, bro. Kasta kami tirada. Income ako man baskat. Anong gupit yan? Potato taper. Dito sa likod pala. Sila nagtatrabaho. Okay. Yes, tugot pawis yung